So unti-unti po ang paglakas ng bagyong Hana habang unti-unti naman itong lumalapit dito sa eastern section ng Taiwan. Balikan na natin yan at balikan na rin natin ang epekto ng habagat. Welcome po muli sa Philippine Weather Trivia. Again, para po sa mga bago sa channel na to, ako nga pala si Alvin Pura, isang meteorologist at ang inyong weather tito. So bahagya pa nga lumakas ang bagyong Hana, yan po ay nasa typhoon category pa rin ng Pag-asa, na may lakas na hangin na umaabot sa 140 km per hour, malapit sa kanyang gitna, at kung minsan may mga pagbugsong umaabot sa halos 170 km per hour. Ito po ay huling namata ng Pag-asa sa layong 375 km east-northeast ng Itbayat, dyan po sa may area ng Batanes. Kasalukuyan nga itong kumikilos pa west-northwest sa bilis na 20 km per hour patungo dito sa eastern section ng Taiwan. Sa ngayon nga, hindi pa rin natin inaasahan mag-landfall or tumama sa lupa itong bagyong Hana, pero patuloy po nitong pinapalakas yung ating habagat or southwest monsoon na nagpapaulan naman sa malaking bahagi ng ating bansa. So narito naman ang official forecast track ng Pag-asa para sa bagyong Hana. Sa ngayon nga, wala po tayong inaasahan na landfall scenario nito sa ating bansa, pero yan po ay posibleng tumama sa Taiwan bukas. Patuloy po nitong pinapalakas yung ating habagat or southwest monsoon habang binabaybay niya po itong hilagang bahagi ng ating bansa. Base dito, bukas maaari po yung sumabit na or tumama dito sa mainland ng Taiwan at tumagos dito sa ating Philippine Area of Responsibility sa dating na Lunes. All throughout that period, patuloy po nitong papalakasin o hihilahin yung ating habagat or southwest monsoon. At again, kung titingnan nyo, medyo malawak yung ating cone of probability o circle of uncertainty. Meron tayong inaasahang bagyang paghina itong bagyong Hana kapag sumabit na po yan dyan sa may area ng Taiwan. Pero may possibility po yang magtagal o mag-meander dito sa may southern portion ng China. Kapag naglandfall lang o tumama po yan dito sa southern portion ng China, inaasahan pa natin ang patuloy pa niyang paghina. Pero sa ngayon, nasa 400 kilometers po ang lawak ng wind field nito mula sa kanyang gitna hanggang sa kanyang panglabas na kaulapan. Kaya habang tumutungo po ito dito sa may area ng Taiwan, sasabit po yung panglabas na kaulapan niya dito po sa may area ng Batanes. Sa katunayan, may nakataas na pong tropical cyclone wind signal dyan ang Pag-asa. Dahil po sa pagsabit ng panglabas na kaulapan itong bagyong Hana dyan po sa may area ng Batanes, asahan po natin ang mga posibleng pabugso-bugsong hangin dyan na may kasamang pabugso-bugsong pagulan din. Yan po ay magpapatuloy habang binabaybay nitong bagyong Hana ito pong hilagang bahagi ng ating bansa patungo dyan sa Taiwan mula ngayon hanggang bukas. Patuloy din nakaka-apekto ang habagat sa malaking bahagi ng Luzon, particularly sa western section nito. Asahan pa rin natin ang mga posibleng malalakas na pagulan dulot ng habagat dito po sa Ilocos Region, La Union, Pangasinan, kasama na po dyan ang area ng Zambales, Bataan, maging dito sa Occidental Mindoro. Magpapatuloy din ang mga paminsan-minsang pagulan na may kasamang pabugso-bugsong hangin dahil sa ating habagat dito po sa area ng Abra, Apayao, kasama na po dyan ang malaking bahagi ng Central Luzon, particularly dito po sa area ng Bulacan, Nueva Ecija, Pampanga, Tarlac. Kasama na rin po dyan ito pong western section ng Calabarzon. Yan po ang mga probinsya ng Batangas, Cavite, kasama na po dyan ang area ng Rizal. Posibleng mga scattered o kalat-kalat na pagulan naman ang ating aasahan sa natitirang bahagi ng Calabarzon, natitirang bahagi ng Central Luzon, at sa natitirang bahagi ng Mimaropa. Dahil pa rin yan sa ating habagat or southwest monsoon. Itong area ng Visayas at Mindanao, malayo naman po yan sa ating axis ng habagat dahil medyo mataas po ito. Relatively maliwalas at maganda ang panahon natin dyan, makakasa po tayo ng matinding sikat ng araw sa tanghali. Pero pagsapit ng hapon, kagaya nito, mas dumadami yung ating mga kaulapan at posible po yung mga localized at isolated na pagulan o thunderstorms. So patuloy po ang paghina ng bagyong Saula, yung dating bagyong Guring, after nyan maglandfall dito sa katimugang bahagi ng China. Ito namang bagyong Kirogi, patuloy din po ang paghina niyan at nababasag na po yung kanyang mga kaulapan. Pero again, ito pong general area na ito sa itaas na bahagi ng bansa ay relatively mababa ang pressure. Kaya patuloy po ang epekto ng habagat sa mga susunod pang mga araw, lalong-lalo na pinapalakas itong bagyong Hana na nandito sa itaas na bahagi ng ating bansa. Again, mag-ingat po tayo sa mga possible effects sa mga flash floods at landslides dulot ng ating habagat or southwest monsoon. At mag-ingat din po tayo sa malalakas na buhos ng ulan at posibleng pabugso-bugsong hangin dito po sa area ng Batanes na direktang epekto naman o sasabit dito sa panglabas na kaulapan nitong bagyong Hana. Sa susunod, talakayin natin ang epekto ng mga kabundukan sa ating mga pagulan dulot ng habagat. Muli, ito po ang inyong weather tito para sa Philippine Weather Trivia.